Humingi ng paumanhin si Quezon City Mayor Herbert Bautista kasunod ng pananampal niya sa isang suspect na naaresto noong Biyernes sa isang drug-by-bust operation. Nagpaalala naman ang Commission on Human Rights tungkol sa mga karapatan ng mga inaresto at iniimbestigahan. May report si Tina Panganiban Perez. Where did you get? You can't hear me? You cannot hear me? You cannot understand me? Hawak-hawak mo na. Hawak-hawak mo naman no? Nakatikim ng sampal ang suspect na si Zhen Jisoo mula kay Quezon City Mayor Herbert Bautista matapos siyang maaresto nitong Biyernes sa isang drug buy-bust operation. Agad namang humingi ng paumanhin ang alkalde sa naging aksyon niya. Kasunod ang batikos mula sa Commission on Human Rights. Hindi na ako nakapagpigil. Nagawa ko yun 2 beses. So, nag-apologize ako, hindi sa suspect. Nag-apologize po ako sa CHR kay Ma'am Eta dahil sa nagawa ko yun. Hindi ko po karakter na ganun, manakit ng tao. At saka sa mga kabataan, dahil hindi magandang ehemplo. Pero ang kilalang palaban na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, nakukulangan pa nga raw sa ginawa ni Bautista. Pag sinipa mo pa sana. Pero sa Davao City yung mayor. Davao City, ihulog ko siya dyan sa... Ihulog ko siya, karga ko siya ng baruto, tapos ihulog ko siya dyan sa Davao Gulf. Ayon sa CHR, kahit anong mangyari, hindi pwedeng sakta ng isang suspect o akusado o detainee, pwera na lang kung nanlaban ito. Bagay na tiniyak naman ng pulisya. Kung lumaban siya at hindi pa siya gapos, diba? Tapos lumaban siya ng lumaban, ay di self-defense, lalabanan mo na rin siya. Kung masaktan siya, sorry na lang, wala ka nang magagawa doon. Sa amin po, we're law enforcers. Hindi, no comment, but hindi kasama sa ano namin. Paalala ng CHR, may mga karapatan ng mga suspect, akusado at detainee. Sa Republic Act 7438, nakasaad na ang isang taong inaresto, nakadetine o sumasailalim sa custodial investigation ay dapat tinutulungan ng isang abogado sa lahat ng oras. Dapat maipaliwanag din daw sa tao ang kanyang Miranda rights, kasama ang kanyang right to remain silent at right to have a competent and independent counsel. Karapatan din niyang tumanggap ng dalaw mula sa kanyang pamilya o doktor o pari o abogado. So, kailangan alaman niya yung karapatan niya. Pangalawa, any investigation report or any confession that he makes, kailangan meron siyang testigo. No? At saka dapat nilalagdaan niya. Kung hindi siya marunong magsulat, dapat igaganon niya. Ang sinumang investigating o arresting officer na mabibigong sabihin sa iniimbestigahan o inaresto niya ang mga karapatan nito ay maaaring pagmultahin ng 6,000 pesos o kaya'y makulong ng hindi bababa sa 8 taon pero hindi lalagpas ng 10 taon. Kapag naulit ang paglabag, habang buhay na siyang pagbabawalang magtrabaho sa gobyerno. Ang sinumang haharang naman sa bisita ng suspect ay pwedeng makulong ng hindi bababa sa 4 na taon pero hindi lalagpas ng 6 na taon at pagmumultahin ng 4,000 piso. 1992 pa naging epektibo ang batas. I think this should be amended kasi yung penalty sobrang napakababa. Ayon sa Commission on Human Rights, pwedeng magsampa ng kaso ang isang suspect, akusado o detainee kung ang kanyang karapatan ay nalabag. Maaari raw itong lumapit sa CHR, sa Philippine National Police o sa National Police Commission. Na-inquest na ang Chinese national na si Zhen Jisoo sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpirma kasing siya bunga ang nabawi sa kanya. Pinatitingnan na rin sa Land Transportation Office ang nabawing lisensya sa suspect. Tina Panganiban Perez, GMA News.